Magandang gabi po sa ating lahat. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Romy Olaso ng Pateros Evangelical Church. Narito po tayong ngayong gabing ito sa pag-aaral po natin ng salita ng Diyos, yung continuation po. Nandito po tayo sa Awit 32. Ang pag-uusapan po natin sa gabing ito is patungkol sa ating dependency. No? So kung meron man kung sa kanino man tayo magiging dependent, of course alam natin dapat maging dependent tayo kay Lord. No? Pero ang tanong nga, ano ba yung patunay na tayo ay dependent ni Lord? Yan, tingnan po natin. Pero bago tayo magpatuloy, hingi muna tayo ng ating Lord, hingi tayo ng tulong sa Kanya, pagpapatunay po ng dependency natin sa Kanyang Espiritu Santo na magpapaliwanag. Panginoon, maraming salamat sa buong araw na ito, itong gabing ito. Muli pinatunayan mo ang iyong kabutihan at sa pamamagitan po ng pag-aaral ng iyong salita, umaasa po kami dahil kami po ay dependent ninyo na kami ay bibigyan po ng sapat na karunungan at kaalaman, pagkaintindi, para maging maliwanag sa amin kung ano ba ibig sabihin ng dependent ninyo. Hayaan niyo po, Panginoon, sa pamamagitan nitong pag-aaral ito maging daan na kami po ay tunay na makaintindi ng iyong banal na salita. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming samot dalangin. Amen. Amen. Alam niyo po, pag sinabing dependent, parang ganito po. Kung kayo po nag-a-apply, kung kayo po ay nagtatrabaho, at kayo po ay may tinatawag na dependent, isasama niyo po sa SSS, isasama mo yan doon sa tinatawag po nating SSS R1. Ilalagay mo kung sino yung mga dependent mo. Pero, itong mga dependent mo ito, kailangan may patunay na talagang dependent sa'yo. Ang unang-unang rito is talagang kasama mo. Palaging humihingi, lumalapit sa'yo. Kaya yun po yung titingnan natin sa gabing ito. Kung totoo ba na talagang dependent tayo ni Lord. Unang-una, patunay na talagang dependent tayo ng Lord is letter A, kay Lord tayo tumatawag. No? Awit 32:6. Kaya ang tapat sa'yo ay dapat manalangin. Sa oras ng kagipitan, ikaw ang tawagin. At sa bugso ng bahay di sila aabutin. So, ang ganda, no? Sabi ganun, ang tapat daw o yung talagang dependent kay Lord, sa Kanya tumatawag. Of course, tatawag ka sa rescue, 911, o maraming mga bagay na pwede mong tawagan. Pero, sa oras ng kagipitan, talagang si Lord, ang unang-una nating dapat tawagan. Bakit? Kasi ito'y pagpapakita yung total dependency natin sa Kanya. Kaya nga sabi rito sa awit, 69:13, ngunit saganang akin, ako'y dadalangin sa iyo, o Yahweh, sana iyong dinggin sa mga panahon na iyong ibigin. Dahil sa dakilang pag-ibig mo sa akin, ang iyong pangakong pagtubos ay gawin. So again, dito pinapakita ni Haring David, no? Dadalangin siya, at ang sabi niya, dinggin nyo ang aking panalangin. Bakit? Kasi, ang nagdidependent ka dapat doon sa isang na po pwede ka magdepende ng totally. No, ibig sabihin, iniisip mo, in case na kahit na anong mangyari, meron kang pupuntahan at meron kang sasandalan. No, kung napanood po ninyo yung message natin nung linggo, may kaugnayan po ito, yung dependency sa ating Panginoong Hesus. Kahit na merong bagyo, is ang unang-unang tinatawagan ay walang iba kundi si Lord. Ito rin, no? Dapat manalangin sa oras ng kagipitan, si Jesus ang tawagin, ang bugso ng bahay di sila aabutin. Hindi tayo aabutin ng bagyo, ng baha. Alam niyo po, totoo po ito. Sa akin, personal experience, dito po kasi sa Pateros, dumating yung time na kami po ay binaha. As in binaha. Noong panahon na yon. Siguro, hindi ko alam dahil yung ilog tumaas o maaaring yung mga drainage hindi pa rin maganda. Pero dumating yung time dito sa bahay namin, no, aabutin na po inabot na nga actually yung ground floor namin. Buti, salamat sa Panginoon, meron kaming second floor eh. No, alam niyo po, sabi ko, Lord, kasi malapit nang abutin yung ibang kasangkapan, sabi ko, Lord, pahintuin niyo naman po yung baha. Kung pwede po, pahintuin niyo na yung ulan. No, alam niyo po, sa isang panalangin, nag-subside po yung tubig. Kaya totoo po ito, no?
Sa bugso ng bahay, di sila aabutin. Bagamat, kaunting-kaunti na lang, pero dahil sa, ako naniniwala po ako, hindi dahil sa naayos kagad yung drainage, sa biyaya lang ng Panginoon, nangyari po ito. So una, papakita lang tayo total dependent tayo ng Lord. Unang-una, sa Kanya tayo unang-unang tumatawag. Pangalawa, letter B, kay Lord nagkukubli. Kay Lord nagkukubli. Sabi dito sa awit 32:7, ikaw ang aking lugar na kublihan, inililigtas mo ako sa kapahamakan, aawitin ko ng malakas, pag-iingat mo at pagliligtas. Tingnan niyo po, sabi dito, si David, sa dami ng mga problema o sa dami ng mga gumigera, sa dami ng mga hinahanap niyang problema, sabi niya, ang kublihan daw niya ay si Lord. Inililigtas siya ni Lord sa kapahamakan. Ilang beses na po tayo na hindi natin alam kung anong gagawin natin, pero sa isang panalangin natin, may nangyari na kakaiba. Di ba? Ito, palagi ko po pinapatotoo to. Ilang beses na kami, namuntik na may mangyari sa amin. Ilang beses na kami mga nadisgrasya, baha, hindi lang po baha. Bagyo, hindi lang bagyo. May kasama pang lindol. Ilang beses ko na pong naayano yan. At kanino kami nagkubli? Kay Lord. Bakit? Kasi si Lord, ang sabi rito, pag-iingat mo, pagliligtas, ipagkakalab mo sa iyong mga anak. Kaya sabi niya rin ni Haring David pa rin dito sa awit 9:9, si Yahweh ang takbuhan ng mga pinahihirapan, matibay na kanlungan sa oras ng kaguluhan. Totoo po ito. Kung walang Diyos, siguro dumating na yung time na ang gulo-gulo na ng buhay natin. Sigurado yung hirap na dinaranas natin, susuko na tayo. Pero salamat, dahil mayroon tayong matibay na kanlungan, walang iba kundi ang ating Panginoon. Kaya sabi ni David, kay Lord ako nagkukubli. Tandaan po natin, hari po si Haring David. Marami siyang sundalo, marami siyang mga gamit, advance, na panahon na yun, sila yung isa sa mga advance yung gamit. Pero, palaging sinasabi ni Haring David, I inquire the Lord. Ibig sabihin, palagi siya nagtatanong at nagkukubli sa ating Panginoon. So, purihin ang Panginoon dahil ito ang nagiging dahilan para lang maging matapang si Haring David. Bakit? Kasi dependent siya ni Lord. Kay Lord siya nagdidepende. Pangatlo, dahil dependent kay Lord nagpapaakay. Sabi sa awit 32:8-9, ang sabi ni Yahweh, aakayin kita sa daan, tuturuan kita at laging papayuhan. Huwag kang tumulad sa kabayo o sa mola na walang pangunawa na upang sumunod lang ay hahatakin pa ang renda. Alam niyo po, sabi rito, si David ay nagpapaakay kay Lord. Alam niyo, pag sinabing magpapaakay ka, bibigyan mo ng pansin ang salita ng Diyos at titignan mo kung saan magiging paano mo i-apply itong kanyang mga salita. Parang ganito. Sinabi ng ating Panginoon na kapag tayo nangihina, hindi natin alam kung anong gagawin natin sa Matthew 11:28. Ang sabi niya, lumapit tayo sa Kanya at bibigyan tayo ng kapahingahan. So kay Lord nagpapaakay. Kaya pala sabi niya rito sa awit 27:11, ituro mo sa akin, Yahweh, ang iyong kagustuhan. Meaning yung kanyang salita. Nasa ligtas na landas ako'y iyong samahan, sapagkat naglilipa na ang aking mga kaaway. So, ang daming kaaway ni David, ang dami. Pero never siya nag-give up dahil kay Lord siya nagpapaakay. Kagaya nga po ng sinabi ko, ang daming hinarap na gera, ang daming hinarap na bagyo sa buhay ni Haring David, pero hindi siya nag-give up. Bakit? Dependent siya kay Lord. Lahat tinatanong niya kay Lord kung anong gagawin niya. Kaya nga sabi nga dito ulitin ko sa awit 27:1, ituro mo sa akin, Yahweh, ang iyong kagustuhan. So kung anong paraan ni Lord, kung anong gusto ng Lord, yun ang gagawin ni the Lord. Bakit? Kasi, sabi nga nito sa 1:14-6, sumagot si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay, walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Again, sinasabi dito, kung gusto natin magpaakay, doon na tayo magpaakay, doon sa tiyak na ang daan, ang katotohanan, at ang buhay.
Walang iba to, kundi ang ating Panginoong Hesus. Kaya sinabi rin sa Gawa 4:12, sa Kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan, referring to Jesus Christ, sapagkat walang ibang pangalan sa buong daigdig na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo ay maligtas. So again, sinasabi lang dito na ang ating pag-asa, na ang ating kalakasan, ang ating kaligtasan, nakadepende sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Ganun po ka-powerful ang pangalan ng ating Panginoong Hesus. Kaya sinabi pala dito sa Roma 10:12, kaya't walang pagkakaiba ang katayuan ng mga Hudyo at ng Hentil, iisa ang Panginoon ng lahat at siya'y masaganang nagbibigay sa lahat ng tumatawag sa Kanya. So ibig sabihin, yung Diyos sa pinaglilingkuran, yung Diyos sa pinaglilingkuran ng mga Israel, nila Jacob, ay siya rin Diyos na ating pinaglilingkuran. So, dahil dito, mayroon po tayong katiyakan. Talagang pwede tayong totally magdepende sa ating Panginoon. At sabi niya rito sa Roma 10:13, dahil sinasabi sa kasulatan, maliligtas ang lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon. So again, muli pinapatunayan dito ng ating kaligtasan, dapat ang ating total dependency ay walang iba kundi sa ating Panginoong Diyos. Kaya pala sinabi dito sa Juan 3:16, gayon na lamang, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa katauhan sa atin, kaya't binigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Base dito, ang ating dependency, ang ating kaligtasan ay walang iba, kundi lamang sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Kapatid, kaibigan, nakapanood ka ng ganitong klase ng gawain, pinapakita lang ito na sinasabi sa atin ng Panginoon na ang dependency natin o dapat maging dependent tayo kay Lord. Kasi ito lamang ang tanging paraan para makamtam natin ang katiyakan ng buhay, para makamtam natin ang ganda ng buhay, kasi gusto ng Lord maranasan natin ang ganda ng buhay. Ang kagandahan ng buhay hindi ibig sabihin ay wala na tayong problema. Meron. Pero kagandahan nito, meron tayong isang Diyos na pwede nating tawagan. Pagpapakita ito ng ating dependency sa Kanya. Meron tayong isang Diyos na pwede nating takbuhan, pagtaguan sa lahat ng mga bagay, sa lahat ng problema na dumarating sa atin. Meron tayong Lord na willing tayong akayin. Ang kailangan lang natin ay totally magpaakay sa Kanya, pagpapakita na tayo'y total dependent sa Kanya. Kapatid, kung itong gusto mong mararasan yung tinatawag na kalakasan, anumang problema ang hinaharap mo ngayon, yung meron tayong tatawagan na isang Diyos na walang iba kundi ng ating Panginoong Hesus, para lahat ng problema na meron tayo ay magkaroon tayo ng kasagutan at magkaroon tayo ng comfort sa problemang ito. Meron tayong pagkukublihan, pagpapakita ng total dependency natin sa Kanya. Hindi natin kayang takbuhan, hindi natin kayang layuan yung problema, pero ang kagandahan nito, tutulungan tayo, sasamahan tayo ng ating Diyos, sa Kanya tayo magkukubli. At ang sabi, magpaakay tayo sa Kanya at makikita natin ang kagandahan ng buhay. Kapatid, gusto mo ba itong mga bagay na ito, na magkaroon ka ng katiyakan ng buhay, at ngayon sa panahon ito, mayroong maranasan mo ang ganda ng buhay. Kung itong ninanais mo, aanyayahan kita na sumunod ka sa panalangin ng pagbibigay pagkatalaga ng buhay at pagpapakita to ng total dependency sa ating Panginoon. Tayo pumikit, tayo manalangin. O Panginoong Hesus, maraming salamat. Dahil muli, sinasabi mo po na ang total dependency namin ay dapat nasa iyong mga kamay. Ikaw lamang, tanging pangalan mo lamang, ang may katiyakan ng buhay na walang hanggan. Sapagkat sinabi mo po sa iyong mga salita, kung kami lamang ay magsasampalataya, mananalig sa iyong pangalan, meron kaming katiyakan ng buhay. Kaya sa mga oras ito, Panginoon, kami po'y lumalapit, tumatawag, humihingi po kami ng kapatawaran sa lahat ng aming pagkakamali, sa lahat ng aming pagkukulang, kasi naniniwala po kami, Panginoon, na Ikaw ay isang Diyos na willing magpatawad. Kaya humihingi po kami ng kapatawaran sa lahat ng aming mga kasalanan. Sige kapatid, sabi mo sa ating Panginoon, makikinig ang ating Panginoon.
sa sasabihin natin. Ikaw lang tsaka siya ang nakakaalam ng kasalanan yan. Sige, sabihin mo. Sabihin natin. Opo, Panginoon. Patawad po. Patawad po, Panginoon. Alisin niyo po yung marurumi naming isipan. Alisin niyo po, Panginoon, yung marumi naming puso. Palitan mo po ito, Panginoon, ng puso na willing sumunod po sa inyo. Lord, sa inyo kami magkukubling. Sumasampalataya kami na kailangan ng aming pag-asa sa buhay nila. At narito po kami, Panginoon. Humihingi po, Panginoon, ng inyong guidance dahil gusto naming akayin mo po kami sa tamang landas patungo po sa inyo. Salamat, Panginoon. Salamat po. Kapatid, sa mga oras na ito, isa sa mga pribilehyo na binigay ng Lord sa mga totally nagdedepende sa Kanya is yung kagalingan. Maaaring sa panahong ito, meron kang physical na karamdaman, ito yung pagkakataon. Pagpapakita natin ng total dependency rin sa Kanya. Sige, hingin natin yung kagalingan. Hingin mo. Hingin mo, kapatid, ang kagalingan mula sa ating Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Salamat po. Yes, Lord. Yes, Lord. Tulungan po kami, Panginoon, sa aming physical na karamdaman. Ikaw ang aming dakilang Diyos. Tumatawag po kami sa iyo. Mahiling po kami ng kagalingan. Tanggapin mo, kapatid, ang kagalingan mula sa ating Panginoon. Emotionally, mayroon tayong problema sa ating kapatid, sa ating magulang, sa ating anak, sa ating asawa, kasama sa trabaho, kasama sa eskwela, kasama sa bahay, mga tao natin nakakasalumuha. Ito yung pagkakataon. Gusto ng Lord na magpatawad tayo at gusto rin ng Panginoon humingi tayo ng tawad kung tayo nagkamali. Ipaalala sa atin ng ating Panginoon. Dahil na kung malapit lang naman, may pagkakataon ka, tayo magpakumbaba. Humingi tayo ng tawad. At kung siya man ay nagkasala, humingi ng tawad, patawarin natin. Patawarin natin. In Jesus' name. In Jesus' name. May mga bagay na humahadlang para totoong makalapit tayo kay Lord. Alisin ng Lord yung mga balakid na yan. Lahat ng mga spiritual na nagiging hadlang para tayo ay makalaya, totoong makasama kay Lord. Hilingin natin makalaya tayo sa lahat ng klase ng witchcraft, sa lahat ng klase ng idolatry, sa lahat ng klase ng bisyo, sa lahat ng klase na mga pinaniniwalaan natin na labas sa kalooban o hindi kalooban ng Diyos. Makalaya tayo. In Jesus' name. In Jesus' name. Financially, nahihirapan tayo sa mga panahon ito. Ang sabi ng ating Panginoon, hindi niya tayo pagkukulangin, hindi tayo gugutumin. Makatuto tayo na gamitin ng tama, magkaroon tayo ng good stewardship sa mga resources na binigay sa atin ng Diyos. Wala kang trabaho, hilingin natin sa Panginoon. Hilingin mo, Panginoon. Hilingin mo, kapatid. Sabi mo sa Panginoon, opo, Panginoon, trabaho para sa akin mga kapatid na walang trabaho. Yes, sir. Yung trabaho, Lord, na hindi magiging hadlang para makasamba ang panahon pa para po sa inyo. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Kaya na rin, tulungan niyo po, Panginoon, bagsak po sa amin na matuto po kami na gumalang o respeto sa mga leader na itinalaga mo para sa amin. Sa komunidad man o spiritual na leader namin, matuto kami na mag-submit, Panginoon. Matuto kami mag-submit. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang aming bansa. Magkaroon ng banal na takot ang lahat ng aming mga public official, mga leaders, magmula sa aming presidente hanggang sa pinakamababang nanunungkulan. Tunay na magampanan niya ka ng tungkulin upang ang aming bansa ay tunay na umangat. Kasi ikaw mismo nagsabi, kapag ang naglilid sa isang bansa ay merong takot sa iyo, ang bansang ito ay tunay na makakaranas ng pagpapala galing po sa iyo. Ang aming mga kapulisan, mga sundalo, tunay na magampanan niya ka ng tungkulin para maging ganap ang totoong katahimikan dito sa aming bayan. Kasi naniniwala po kami, Panginoon,
na ikaw lamang ang tangi na pwede magbigay nito mga bagay na ito para magkaroon ng peace and order dito sa aming bayan. Lord, pagpalain niyo ng Panginoon ang aming mga kapatid nagsa-celebrate ng kanilang kaarawan, ng kanilang anniversary, wedding anniversary. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang bawat isa. Ikaw po maitaas, ikaw po mabigyan ng kapurihan. Kasi naniniwala mo, Jesus. Naniwala po kami, Panginoon, na ikaw lamang ang tanging po pwede magbigay itong mga bagay na ito. Yes, Lord. Yes, Lord. Pagpalain mo po. Salamat kung paano pinagpalaan mo ng karang taon, lalo mo papapalain ngayon, ang kaarawan, yung celebration, tunay na maalala ng bawat isa na ikaw nagbibigay ng extension ng buhay, na ikaw nagbibigay ng extension ng pagsasama ng isang mag-asawa. Muli, Panginoon, pagpalain mo rin, Panginoon, ang aming mga kapatid na sumusubaybay sa ganitong gawain. Kagaya ng aming mga kapatid na taga Laguna, Pangasinan, sa Abra, sa Marikina, maging aking mga kabat 79 na sumusubaybay sa ganitong gawain, pagpalain po niyo. Makaranas sa totoong pagpapala na galing po sa inyo. Yes, Lord. Yes, Lord. Pagpalain po. Kaya na rin, Panginoon, pagpalain po ang aming mga church leaders, kagaya ng Pastor Cesar Castellanos, kanyang buong sambayanan, pati ang kanyang ministry, Bishop Porrier, pati ang kanyang ministry, pati ang kanyang buong pamilya. Pagpalain po ninyo. Pagpalain po ninyo ang Pastor Clifford, pati ang kanyang buong pamilya, pati na rin po kanyang ministry. Pagpalain po niyo, Panginoon, ang aming Pastor Popeng, pati ang kanyang buong pamilya, pati na rin po yung ministry ng kanyang pinapangunahan. Hayaan niyo po, Panginoon, makaranas ang bawat isa po ng totoo na kapangyarihan at pagpapala galing po sa inyo. Muli, sa gabi ito, Panginoon, maraming salamat dahil muli pinakita mo po sa amin kung kanino kami dapat magdepende, maging dependent kami, walang iba kundi sa inyo. Kaya hayaan niyo po, Panginoon, magpapatuloy kami na gagawin namin yung mga tama ayon sa sinasabi po ng inyong salita. Dito po pinapakita namin ang total dependency po namin sa inyo. Muli, maraming salamat po at alam po namin na gagawin mo ang lahat ng bagay na ito kasi inihingi po namin ito sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Lahat po tayo magsabi ng Amen.